'Di ba, sinabi ko sa inyo few days ago na talagang ang mastermind ng pangingidnap kay PRRD eh si Bangag, si Marcos Jr. Dahil sinabi talaga niya na isakay na yan sa eroplano, naalala niyo yun, at pinigilan niya ng transnational yung, basta isa sa mga transnational official ni Bangag, at pinigilan niya ni Bersamin, yung executive chief, na sinasabi niya kay Bangag na nag-i-insist siya na hindi po pwede yan kasi kidnapping yan. So kaya nga nananawagan tayo dito sa taong nandoon sa meeting, lumabas ka na. Itodo mo na lahat kasi tutuluyan ka na nga nito eh. Tutuluyan ka nga ng mga walang hiya. Mag-sign ka na ng affidavit and everything, ikwento mo lahat kung ano narinig mo. Kinidnap talaga si PRRD at ang mastermind si Liza Tanas at si Marcos Jr. At ang eksaktong word dyan ni Marcos Jr., isakay na yan sa eroplano. Diyan si yung magkapatid na Remulla, nakita niyo naman kung paano talaga silang magsinungaling dyan. So dito nagsimula ang lahat, kaya pumasok si Kaufman sa buhay natin. Kaya siya pumasok sa buhay nating mga Duterte supporters dahil sa pagkidnap kay PRRD. Siyempre, pinagtatanggol ng mga alpotera, nagpapaniwala naman kayo sa sinabi ni Kaufman na ang kontrata niya is isang taon lang. Renewable yan. I-google nyo lang yan. Kasi nagpapaniwala kayo, the reason why nabubudol tayo, well, ako never na muling mabubudol ng mga bangag. Sabi ni Kaufman dyan, the former president will meet the council who has been selected for him today, May 8, sa time nyo dyan, to make his acquaintance. I was hired, sabi niya, on a specific contract for the pretrial phase for the period of 1 year or the conclusion of the confirmation hearing, whichever the sooner. Sabi niya, the contract ended on March 31. March, di ba? Yan ang sabi ni Kaufman. Hanapin pa natin yung mga sinasabi niya. Sabi niya dito, the funding and responsibility to foregoing legal matters, including the choice and recommendation of counsel, have now passed to Hanilet Avancenia and her daughter Veronica. O, di ba? Sino ang nagwagi? Di ba? Babalikan natin mamaya kung paano burauton ni Kaufman, si Hanilet at si Harry Roque. Alright? Balikan natin ang mga sugat na kanyang idinulot. Alam mo, hindi ka dapat nagpapasalamat yan sa Jotang Ginemes na yan. Bayad yan. Pinaasa tayo dyan sa interim release. Mga alpot lang ang nagpapasalamat dyan. Hindi tayo. Sabi niya, should the former president signify his approval of this appointment to registry staff on Monday morning, then I anticipate that the judges of the trial chamber will render a decision approving my withdrawal on the same or following day. Ano pa sinabi niya? The new counsel has a wealth of experience at the ICC. Actually, napanaginipan ko, pero hindi ko na muna, kasi baka mali ako, no? Napanaginipan ko yung bagong counsel, sabi niya. Sabi niya sa panaginip ko. Syempre, panaginip yun. Baka mamaya, mali. Yun na, mahirap na. Unlike me, sabi niya, has represented high-profile clients. No, mas magaling yun sa'yo based dun sa panaginip ko. Alright? Nakita nyo naman na umamin ang 18 Marines na sila ay nag-mail pa, nagpa-box pa ng mga gamit ng ICC. Umamin diyan ang 18 Marines na nagbigay sila ng pera through Trillanes para sa ICC. Huwag na tayong tanga-tangahan at magmaang-maangan dahil ang promotor ng lahat ng pangyayaring ito sa ating bayan ay si Marcos Jr. sa pagpapadukot at pagpapahirap sa inyo. Ito bang pagsasalta ni Maharlika ay pag-aaklas? Okay, pag-aaklas, of course. Pag-aaklas laban sa mga bangag. Ganito kasi yan, mga palangga. Yung mga nagre-reason out na sinabi naman ni Kaufman na na hanggang March 31 na yung kanyang kontrata. BS yan. Sabi ko, i-google rin nyo, renewable yung contract. Yung pag niretain mo ang isang abogado, pag nagustuhan mo yung kanyang serbisyo, whether ICC lawyer siya or, America, Pilipinas, or wherever you are in this crazy world, pwede mong palitan. Huwag kayong magpapaniwala sa sinasabi ni Kaufman na 1 year lang siya. At ito ay dahil 1 year lang siya, goodbye na siya. Tapos na
Again, renewable yan kung gusto ka i-continue ang iyong serbisyo, iko-continue niya yan. Pero tingnan mo ang nangyayari ngayon, sinabi niya mismo na ang namili ay si Hanelet at saka si Kitty. Ako ang nakikita ko dito, assessment ko lang, minsan napapanaginipan ko, siyempre yung mga magkakapatid, tulong-tulong yang mga yan. Toka-toka nga sila, 'di ba? Ini-issue na nga ng jutang ginimis na gobyerno ni Bangag, yang pagpunta-punta diyan ni Inday sa Dahig. Kaya naman napunta diyan si Inday Sara, mga hayop na ito, dahil kinidnap nila si PRRD. So ang nakikita ko dito, delegation. Inday has too much on her plate right now, 'di ba? Tingnan yung ginagawa sa kanya, papagurgur siya, ayan yung jutang ginimis na impeachment na yan. Ang nakikita ko dito, nag-usap-usap yang mga yan. Alam na alam ko nung binalahura kasi ni Kaufman si Hanelet, hindi naman kasi pwede magsalita si Inday Sara para ipagtanggol niya si Hanelet. Although we don't know kung ano yung kanilang relationship, 'di ba, within the family, pero naka-retained si Kaufman during the time. At siyempre kung meron mga internal chuba-chuchu, of course Inday Sara will not speak up kung meron siyang disgusto kay Kaufman during that time, hindi ka pwede magsalita kasi lawyer mo 'yan, right? Naalala niyo yung video na ni-release ko, na kinukuwento ni Hanelet dun, ni Miss Hanelet dun na 5 minutes bago matapos yung, pag-uusap sa over the phone, sinabihan na lang ako na i-suspend na daw ako. Ang sabi pa nga ni PRRD doon sa lalaki, kung babalikan niyo, yung video ni Miss Hanelet sa vlog ko noon, sabi ni PRRD nun, "You cannot do that." Tapos the following day, wala na akong visit. "You know, I know," sabi niya, "you know, talking to Kaufman, I know you are protecting your real practice. We are concerned about the life of this man." Umiiyak pa nga si Hanelet nun. "Do not deprive us from asking other people or asking legal opinions from other lawyers also." Nakita mo 'to? Sinabi ni Hanelet 'to, this was kailan ba 'to? Last year? Yes, August 5. Sabi niya, "Do not deprive us of asking other or asking legal opinions from other lawyers also." Alam mo kung bakit? Kasi nagalit diyan si Kaufman dahil humingi ng legal opinion si Hanelet sa isang abogado diyaan sa Netherlands para sana i-pursue yung legal, yung sinasabi ni ni attorney ni Spokes Harry Roque, na legal ano, na domestic or domestic remedy. Naalala niyo yun? Yun yung term. Ang punto de vista ko dati dito sa vlog kong ito, sabi ko kung hindi ka ba naman tsismoso na lawyer, dapat hindi ka na nagpapapatol kasi ito yung mga gatong ito na mga Alpotera team, eh. Yeah, domestic legal remedy. Ito kaya itong si Kaufman nag-join forces sa mga tsismis, okey? Mga tsismis na mga ganito, na mga ganyan, 'di ba? Nagkaroon tayo, nagkaletse-letse tayo dito, nag-away-away ang mga Alpot at saka mga team Alindog at kayo. Inaway-away tayo, then sumawsaw pa itong si ano, si Another Day, Another Alpotera, 'di ba? Yung mga ganyang hanash. Binabalikan lang natin para magising kayo, wag naman kayo magpabudol. Wag kayong magpapaniwala, niloloko kayo 1 year, "Na-expire na kasi ako, eh, kaya hanggang dun na lang." Itong kaputang inahan niyan, pinatalsik siya. The Vice President will not say that, excuse me. Ayun sabi ni Kaufman dun, "Contrary to Miss Abansenya claims, visiting rights are not determined by counsel." Etyos lang, hindi na magsasalita si Hanelet during that time kung wala siyang nalaman or something. Meron siyang kapangyarihan. Si Kaufman magtsu lang kasi magkakasama naman yung mga yan, eh. Meron pa siyang sinabi tungkol kay Harry. Tinawag niya kasing irrelevant. Harry is an irrelevancy, si Harry Roque. Eto, Tribune, August 1, 2025. Lead counsel Nicholas Kaufman dismissed attorney Harry Roque as an irrelevancy amid tensions over the defense of former President Rodrigo Duterte at the International Court. Okay, here's the thing. Hindi naman si Harry umiepal na gusto niya maging part doon. Ang nalaman kasi, okay, nalaman kasi ni Kaufman na nag-consult si Miss Hanelet, ng another legal opinion at karapatan 'yan ng bawat tao, Siyempre, ang mga narrative noon na, "Uy, hindi naman kasal si Hanelet, binaboy pa nga ng Team Alpot," ganyan, ganyan, ganyan. At again, at the end of the day, silang magpapamilya, yung buong pamilya 'yan, Duterte, sila Kitty, nag-usap-usap sila, whatever, kung ano man pinag-usapan nila, wala naman tayo doon, 'di ba? Na nag-decide na, "O sige na," siguro sabi ko nga, iniisip siguro ni Inday, "Oo nga, wala naman, ang pangako ng mga interim release,
'Di ba pinangakuan pa kayo? Ang problema kasi kay Conman, sabi pa niya, Harry Roque is no longer part of his father's legal defense team. Ang yabang-yabang niya kasi gigil na gigil ako. Alam niyo kung bakit? 'Pag lawyer ka kasi, kahit na may marinig kang mga tsismis, mga outside na mga ganito, bilang isang propesyonal, isi-zip mo yung mouth mo. Eh, paano? Ini-interview ng mga Team Alpot, 'di ba? Nagbida-bidahan din siya, irrelevant si Harry Roque, ganyan-ganyan. Kung ikaw ay propesyonal na propesyonal kang abogado, sasabihin mo na lang, "No comment. I can't comment about that, da. Yan ang propesyonal. Hindi yung sasawsaw ka. O tingnan mo ngayon, sabi niya irrelevant daw si Yari. Eh, pareho ka nga na ngayon, bumalik sa kanya. 'Di ba? Irrelevant na rin siya ngayon. He's no longer part of the case ni PRRD. Although siyempre magta-transition 'yan, mag-usap-usap pa 'yan sila diyan. So gano'n pa man, ito pa mga statement ni ano, balikan na natin mga sinabi ni Kaufman. Tapos sabi pa niya, "No one interested in Harry Roque, July 31, 2025." Excuse me, anong no one? Ito, ang sabi pa niya dito, magjo-jeopardize pa daw yung defense, okey, ni PRRD. Ang nakikita ko dito, nag-uusap-usap ang mga magpamilya. Delegation 'yan, eh. Sabi ko nga, Inday, dami abala si Inday ngayon, ganyan, ganyan, ganyan. So, the fact na si Hanelet ay binigyan na ng papel at si Kitty ni Inday Sara, ibig sabihin nga 'yan nagkasundo na ang magpamilya. Whatever, ano ba ng behind the scenes na mga chika boom boom nila, hindi na natin kailangang malaman 'yon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na wala na si Kaufman, nagwagi tayo. Dahil di naman yan napalaya, eh. 'Di ba ang daming inoptics na mga Team Alpot? Una, inaway nila si Hanelet, binaboy nila. At ako kasi, 'di ba tayo sumusuporta tayo sa entire Duterte family. Nagko-call out tayo. Ako si Pulong kino-call out ko, 'di ba, during the birthday. Kasi, you know, kailangan natin silang tulungan na marinig yung mga boses natin kasi nakikinig sila sa atin. Hindi ibig sabihin na kinol out natin sila is against na tayo. At ako sa case ko talagang, you know, hindi naman nila ako inuutusan kung anong sasabihin ko. Ba't naman ako, you know, una-una ba't naman tayo magpapautos kung ano yung nakikita nating tama. So, I'm so happy, na mapapalitan na mas magaling na abogado. Ang problema kasi talaga, pinaasa tayo. Pinaasa pa tayo na, "Uy, nagkita na si Kopman at saka si Mangga, nagpicture-picture ang mga yawa." Right? Ang problema kasi, binaboy-baboy nila si Hanelet. So, ang sa akin lang, ang punto de vista lang, na pinaasa-asa tayo ni Mangga, naghiring-hiring pa. Ano sabi ng mga double agents niya? Naku, mapapalaya na, eto na, magpasalamat tayo kay Amy. Remember that? Binagago tayo. Magpasalamat tayo kay Amy kasi eto ginagawa niyang hearing-hearing. Ano nangyari sa hearing niya? That's false hope. Hindi mo dapat ginaganon yung followers mo, hindi mo dapat gano'n. Tapos, ang punto de vista ko dito, bumalik na kay Kaufman yung sinasabi niyang ano, yung sinasabi niyang irrelevant si Harry, baka maging relevant si Harry Roque. Nagpera-perma para daw kay Tatay Digong. Paulit-ulit naming sinasabi sa inyo, 'di ba, na budol kayo. Pirma kayo, pangalan niyo, ginamit pa si Inday, nag-optics pa. Alam mo naman si Inday, kung di naman makakasama, o sige para, it's like greetings, ganyan-ganyan. Malay ba ni Inday kung sinong gini-greetings siya, yung hayop na madriaga, yung mga gano'n ba.